Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa pakikipag-aral ng salita ng Diyos. Kumbaga, ito yung pangalawang bahagi na kung saan tinatalakay natin ang mga sitas kakatapos ng panalangin kanina. Meron po tayong mensahe ngayon. Sabi po sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro, sa Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 15. Ang sabi po yung ganito, yaman ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Kaya po, parang karugtong ito ng nauna. Yaman nga na ipinagkaloob na sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan sa makatuwid bagay yung habag niya sa bawat isa sa atin. Kaya tayo'y naligtas. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin hindi dahil sa sarili nating mabubuting gawa. Tayo ay iniligtas, kundi sa habag ng Diyos upang walang sino man naman ang magmapuri o magmalaki sa kapwa na ako kayong ganito, ako kayong ganyan, kundi dahil sa habag ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak bilang pangtubos ng ating mga kasalanan. Kaya po, kung tayo po ay tinubos na, dapat po ang buhay natin na kinabubuhay ay naayon na sa kabuhayan at sa kabanalan. Dapat po palagi na tayong naglilinis ng ating sariling kalooban. Yan po ang kabanalan. Dahil nito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalagang at napakadakilang pangako. Ano po ito, mga pangako? Upang sa pamamagitan ng ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yaman na katanan sa kabulukan na sa sanglibutan dahil sa masamang pita. Kaya kung titingnan po natin ang ating katawang laman, ito po ang nagdadala sa atin upang mapahamak sa makatuwid yung pita o nasa ng laman. Lahat ng gustuhin natin para sa sarili nating laman, yan ay ikaw sasama natin. Pero yung nasa naman ng Espiritu, sa makatuwid, yung buhay. Mabuhay tayong kalapit ni Kristo, mabuhay tayo sa kanyang araw, at yung buhay sa hinaharap sa makatuwid, yung buhay na walang hanggan. Yan ang nasa ng Espiritu. Kaya po, kung halimbawa, ang ikinabubuhay natin ngayon, dahil lamang sa pita ng laman, sa makatuwid, yung dakilang pangako ng Diyos para sa atin na dapat sana mabuhay tayo ayon sa Espiritu, hindi pa natin nasunod. Kundi, balik na naman tayo sa dati nating pagkatao. Na walang iba, nananaig pa rin yung pita ng laman o mga nasa nito. Na ito ay hahantong lahat sa kabulukan. Kumbaga, ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa ngayon, pagaman itong katawan na ito ay may kasiguraduhan na may kabulukan. Yung natitira natin panahon na tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, huwag nating sayangin na gamitin ang ating katawang laman sa ikapupuri ng Diyos. Sa ikaluwalhati ng Diyos. At kasangkapaling tayo ng kabutihan at kapangyarihan mula sa Diyos. Yung natitirang oras na ipinalaga natin sa ating sarili, gamitin lahat ng iyon sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos at hindi sa sarili nating kapurihan. Dahil kapag sarili nating kapurihan, yan ay pita ng laman. Kaya kung titignan natin dito,
Yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, walang iba, yung kabanalan mula sa Kanya. At dahil din dito, sa pagkaragdag sa galang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ibig sabihin, totoo, nagkaroon na tayo ng pananampalataya sa Diyos. Nagkaroon na tayo ng pananampalataya sa Kanyang bugtong na anak na nag-alay ng Kanyang buhay dahil sa atin. At sa pananampalataya na yan, nalalaman natin na meron tayong tatamuhin, regalo ng Diyos sa pagkatuloy buhay na walang hanggan sa hinaharap ayon sa oras na Kanyang itinakda sa bawat isa sa atin. Tayo po ang gagawa ng sarili nating kwento ng ating buhay para tayo maging mapala na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya po kung halimbawa, bitbit natin yung mga dati nating pagkatao, yung kabigatan sa ating buhay, magiging balakid yun para hindi makapasok o makapanahan sa ating sarili ang kapangyarihan ng Diyos sa magatuwid bagay ang Espiritu Santo na dapat yan na tayo nabubuhay ayon sa Kanyang kalooban at hindi na sa sarili nating kalooban. Kaya, kung nabubuhay na tayo sa pananampalataya, dapat hindi lang po magtatapos sa pananampalataya. Kundi, kinakailangan dugtungan natin ang pananampalataya ng kagalingan. Sabi sa Bicol, pagdamarahayon. Pagiging mabuting pakikitungo natin sa kapwa. Ibahagi natin yung pananampalataya, huwag nating sarilinin. Dahil marami pang tao na sa ngayon, hindi pa nakakakilala kay Kristo, ibahagi natin, ikwento natin sa ating kapwa, pakuhin natin sa ating tahanan, kung tayo'y may kagalingan, hindi po natin sasarilinin yung aral, kundi ibabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Sa pamilya natin. Ngayon, kung halimbawa, tayo lang yung may pananampalataya, wala tayong pakialam sa iba, bahala sa buhay niya, walang kagalingan doon, kaya dapat ibinabahagi. Dapat po magturo din tayo para magkaroon din sila ng pananampalataya. At sa kagalingan ay ang kaalaman. Kapag sinishare na natin, nadadagdagan ang ating kaalaman. Kumbaga, nag-i-improve ang ating unawa. Kumbaga, dahil doon, pananampalataya lamang ako, pero dahil palagi kong ginagawa na isinishare, nagkakaroon ako ng kaalaman, nadadagdagan ang aking nalalaman. In reality, sa buhay natin ngayon, kinakailangan kong nag-i-improve. May proseso ko kasi yan. Narayan, faith and then love. Para mapunta ka sa love. At mapunta ka sa love, may proseso sa pagitan ng faith at love. Sabi, una, pananampalataya. Ikalawa, kagalingan. Ikatlo, kaalaman. Ngayon, bayaran na tayo. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. Dahil marami na tayong nalalaman, hindi ibig sabihin yung lahat ng nalalaman natin applicable. Kundi, kung may alam na tayo, palagi natin ilalagay naman sa ating isip na mas higit na nakakaalam ang iba kaysa sa atin. Kapag in-apply natin yun, ang tawag doon, pagpipigil. Halimbawa, may suggestion ako. Maganda yung suggestion ko. Hindi pwedeng, yun na yun, hindi ko pwedeng i-insist yun. Kundi dahil meron pang senior sa akin, ikukonsulta ko kung yan ay applicable. Pero kapag in-insist ko yan, at gusto ko yun ang mangyari, wala pong pagpipigil yan. Kaya po, yan po ay tinitrain. Inaaral. Hindi tayo makakapunta doon sa patutunguhan natin kung sa pagkaalaman pa lang, hindi na tayo marunong mag-control o magpigil. Kaya dapat, kahit alam natin maganda yung ideya natin,
pero wala tayong pagpipigil. Kumbaga, ang ginagawa natin, gusto natin yung lahat ang masunod lahat. Ibig sabihin, wala po tayong control o pagpipigil. Kaya pagkatapos po ng kaalaman, pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Kinakailangan pagtiisan natin ang lahat ng mga bagay. Nagpipigil na tayo, nagtitiis pa tayo. Halimbawa, ano ba yan? Ganda sana ng suggestion ko, pero hindi pa rin pinapakinggan. Yun ang pagtitiis. Dapat pagtiisan natin kung hindi pa talaga pwede. Sabi nga, ang ideya natin, pwedeng mangyari in the right time. Sa tamang panahon. Hindi pwedeng inisip natin ngayon, gusto natin mangyari na agad. May plano rin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung halimbawa, hindi tayo dadaan sa proseso, lalaktawan natin yung mga namumuna sa atin, yung mga namumuno sa atin dahil lang sa ini-insist natin ideya. Ibig sabihin, hindi po natin nasusunod yung proseso ng pagkasunod-sunod para mapunta tayo doon sa pag-ibig. Ano ba sabi dito? At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Ngayon kung halimbawa, mahaba ng ating pagtitiis, ang magiging bunga po ng kabanalan. Dahil, kumbaga, nagtitiis tayo, nag-iingat na tayo sa ating sarili, palagi tayong humihingi na ng tawad. Kumbaga, ang posisyon po kasi, para makahingi tayo ng tawad, palagi tayo humingi ng sorry. Dahil, yung pagtitiis po kasi mahirap i-apply sa sarili. Ang haba ng pagpapasya. Kailangan ang haba ng unawa. Kasama po yun sa pagtitiisan natin at nang sa ganun maunawaan natin sa ating sarili, hindi pa pala pwede. Lord, sorry po. In-insist ko, hindi pa pala pwede. Dito kapag hihingi tayo ng tawad, proseso po yan. Ngayon, dahil sa kabanalan, ano ang kasunod? At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Magiging na ng ating pagkatao dahil malinis ang ating kalooban, palagi nakakahingi ng tao. Ang application natin ng ating pakikitungo sa kapwa, mabuti. Dahil lahat ng yan, dinanas natin ang makaalam, ang makapagpigil sa sarili, ang makatiis, at ang kabanalan. Siyempre, ang sunod yan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Kapag ina-apply natin ang mabuting pakikitungo sa kapatid, dito, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ibig sabihin pala, para masumpungan natin yung pag-ibig sa kapwa, dapat ang pakikitungo muna sa kapwa ang una. Kinakailangan, wala tayong kinikilingan. Kinakailangan ang pakikitungo natin sa kapwa, hindi yung hinahanap yung diferensya ng kapwa. Sabi nga, ang nakikita lang natin sa kapwa, sabi sa Bicol, kundi mga diferensya. Ganito kasi siya, ganito kasi siya. Hindi po. Sabi nga, yung mga mabubuting bagay na nakikita natin sa ating kapwa, yun ang tingnan natin. Hindi yung diferensya ng kapwa. Kasi, kung yun ang nakikita natin, nag-iipon tayo ng diferensya. Ang mangyayari niyan, ang naipon natin, hindi kabutihan, kundi kasamaan. Hanggang sa magkakaroon na ng buod, galit, sa kapwa, at minsan, hindi natin namamalayan, hindi na pala nananahan si Kristo sa ating buhay. Ano pa ba tayo makararating sa pag-ibig? Kaya kung titinan po natin, lahat ng yan ay pagdadaanan natin. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana. Halimbawa, naabot na natin lahat ng yan hanggang sa pag-ibig at
sumasagana. Nagpapatuloy. Ibig sabihin, hindi lang sisunahan. Ako na yung pag-ibig, okay na ako. Balik ka na naman doon sa una. Wala na naman pagpipigil, hindi na naman marunong magtiis. Useless po. Sinayang natin. Dapat, kung nasa pag-ibig na, dapat pataas na yan. Papunta naman dito sa malasa. Kaya kung titingnan natin, minsan po ang nagiging balaki din talaga yung dati nating pagkatao kapag bumabalik at nananariwa sa atin yung dati nating ginagawa. At lalong-lalo na kung nakita natin yung dati nating kaalis. Minsan bumabalik lang yan at nananariwa. Kaya kung nandiyan na tayo sa pag-ibig, lahat po yan ay burado na. Kung na-reconstruct na, isaayos ng mabuti. Kumbaga, natatakot na tayo dahil nung tayo'y tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, may kalakip na po yung Espiritu Santo. Ano mang bagay na ginawa natin, na nagdamdam o nabighati ang Espiritu Santo na sa ating buhay, nakasulat lahat yung sa aklat ng buhay. Kaya hindi natin pwede sabihin, ay hindi ko ginawa yan. Ginawa po natin yan dahil may connection na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na diyan tayo tinatakan. Yan po yung palatandaan ng pagkaaral tayo ni Kristo, yung Espiritu Santo. Kaya po kung halimbawa, nakabalik tayo sa dating pagkatao, madamdamin na naman, kung madaling mapuot, magalit, mainisin, ibig sabihin, yung Espiritu Santo humiwalay sa atin. Kasi nakabalik tayo sa dating pagkatao. Kung wala na po yan, ibig sabihin, pinutol na natin yan, at nabubuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos, at hindi na sa sarili nating kalooban. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo pala ang naririyan na sa atin. Hindi na tayo dapat bumalik sa dati nating pagkatao. Kinakailangan po, yung pag-ibig, yung kasunod doon, hanapin natin. Dapat, sabi dito, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na sumasagana, ay hindi kayo pababayaan naging taman o mga walang bunga sa pagkakilala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung yan po ay nananagana, ang mangyayari po dyan, ang susunod yan, yung bunga, yung mga ginagawa na natin, makikita po yan. Diyan na po malalaman natin kung ano ang ating pagkatao. Sabi, makikilala ninyo ang puno sa kanyang bunga. Makikilala ng ating kapwa kung sino tayo sa pamamagitan ng ating ginagawa sa kanila. Kung halimbawa, madaya pa rin tayo, ibig sabihin, pag sinambit lang yung pangalan na ganito, madaya yan. Yun na yung nakikita ng ating kapwa. Isang salita lang, mahuhusgahan na tayo. Pero kung halimbawa, pag sinambit yung pangalan, halimbawa, Petra, mabait yan ang tao, hindi pag-asalamin yun para sa kanila. Masambit lang ang pangalan natin. Yun na ang pagkakilala sa atin. Magiging salamin tayo sa kanila. Kaya kung halimbawa, masambit lang ang pangalan, ulitin natin Petra, ay yan yung sakin. Hindi ba yan ang magiging palatandaan ng pagkakilanlan sa atin. Kaya po dapat, kung nabago na tayo, dapat hindi na tayo ganun. Kundi bago na tayong nilalang. Na dapat, sabi dito, hindi kayo pababayaan maging mga tama. Kundi, dapat masisipag na tayo sa paggawa ng kabutihan, kabanalan, at lahat ng bagay na pakikinabangan ng ating kapwa. Na dapat yung mga bunga na yan ayon sa pagkakilala natin sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag. Kung halimbawa, wala tayong lahat yan. Wala tayong kagalingan, wala tayong kaalaman, walang pagtitiis, walang pag-ibig sa kapwa, walang mabuting kalooban sa kapwa, mga kulang tayo para sa kanila. Huwag na tayong mang-akay dahil mapapahamak pa natin yung iba. Sabi dito,
na ang nakikita lamang ay nasa lapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating kasalanan. Ibig sabihin, kung halimbawa, nilubog na sa tubig, binautismuhan na, at hindi pa rin nagbago, ang tawag diyan bulag. Useless yung pagpapatawad. Sabi nga, wala nang natitira panghain na patungkol sa kasalanan. Si Kristo, minsan lamang nating tatanggapin sa ating sarili para maging bago tayong nilalang. Ibig sabihin, hindi na muli babalik si Kristo para magpapatong muli, kundi ibinibilang na natin siya sa kahihiyan. Kaya sa oras to na tinanggap natin si Kristo, pag-ingatan natin ang ating sarili na hindi na makabalik doon sa dating pagkatao. Dahil po, pagkatapos po nun, ang kasunod nun, paghuhukom. Ang pagbalik ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, uhukuman na ang ating mga gawa. Paano tayo huhukuman? Depende dun sa aral na ating napakinggan na pumasok sa ating mga tainga at pumasok sa ating puso at pinagnilay-nilayan ang ating isip. Kapag hindi natin ginawa, doon tayo hahatulan. Kumbaga, sa paghatol ng Diyos o sa paghuhukom, hindi na natin kailangan doon ng taga-dipinsa. Wala nang abogado doon. Hindi mo na kinakailangan ipagtanggol ka. Kundi ngayon pa lang, kinakailangan alam na natin yung kalalagyan natin. Dahil yung salitang ipinahayag sa atin o yung mga aral mula sa Ebanghelyo, yun na po yung ihahatol sa atin. Kaya kung halimbawa po, binabaliwala natin ang Ebanghelyo, pero alam natin na ang Ebanghelyo para sa ikabubuti natin, para sa ikasusunod natin, pero alam natin, pero binabalikan natin, ginagawa pa rin natin yung hindi ayon sa Ebanghelyo, doon po tayo hahatulan. Kaya dapat po may pairanin natin yung takot. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Dapat po maging panatag ang pagkatawag at pagkahirang sa atin. Nakumbaga, hindi tayo, yung budi natin, hindi tayo kinukonsensya. Nagdamdam yung kapatid ko sa akin, dapat pala pumunta agad ako sa kanya. Hindi, bukas na lang, paano kung hindi na tayo nagising? Makakapalit ka pa ka doon para makahingi ng tawad? Kaya po dapat sabi dito, lalong pagsikapan yung mga panatag. Hindi tayo mapapanatag kung meron pa tayong kagalit, kung meron pa tayong kasamaan ng loob. Kaya dapat, hindi na natin patatagalin yan para hindi na magkaroon ng puwang si Satanas. Kapag yan po ay nadaya tayo ng tinatawag daya ng kasalanan. Sige, huwag muna ngayon, bukas na lang. Hindi pwede yung gano'n. Dapat urang mismo maghingi tayo ng tawa. Dahil pag tulog natin mamaya, hihingi din tayo ng tawa. Ganun po yun. Gawin ninyo ang mga bagay na yun ay hindi kayo mga titisod kailanman. Kaya po minsan, ang pagkatisod po kasi hindi lang dahil sa iba, dahil sa ating kapwa. Minsan po may sarili rin tayong pagkatisod. Akala natin, natisod ako ni brother, natisod ako ni sister. Sa totoo lang po, kung matigas ang ating ulo, nagsasarili tayong tisod. Muna natin tayo manunong sa kapwa. Natisod tayo ng ating sarili. Pero kung halimbawa, may pag-iingat tayo. Nagiging pangatag tayo. Kung tawagin tayo, kumbaga, hindi tayo inuusig ng ating budi o konsensya, nakakatulog tayo ng matibasay, at malaya natin na idulog sa Diyos ang ating mga panalangin na walang problema, na parang hindi tayo napipilitan lang sa panalangin. Ibig sabihin niya, hindi tayo matitisog. Mag-iingat na tayo sa ating sarili. Sapagkat sa ngayon ay
ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karyang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito na po yung pag-asa. Magkalapit na yung pag-ibig at pag-asa. Pero yung mula sa pananampalataya hanggang sa pag-ibig, napakarami tayong pagdadaanan. Kaya kung titingnan natin, yung pag-asa doon sa buhay na walang yan, regalo na lang yan kapag ipapakita na natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Hindi po madaling gawin ang pag-ibig sa kapwa. Lalo-lalo kung ito lang tayo iralin, kakalaban ito. Minsan naman, ito. At hindi naman ito. Kaya nga, kinumbay niya, inilagay yung utak sa mataas na kalagayan at yung puso yan sa baba. At yung tainga nasa gitna. Dalawa yan. Para magsalubong ang ating mapapakinggan. Dapat yan makontrol ang isip sa makatuwid yung katayugan. At yung puso sa makatuwid yung pagiging isang madamdaming tao. Hindi marunong maglinis ng kalooban dahil saan pa nananahan ang Diyos. Alin ba ang templo? Ito, puso. Hindi siya tumitingin sa panglabas na anyo ng tao, kundi sa kalooban ng ating puso. Yan po siya nananahan. Itayo po, kapag nakita natin may diferensya ang tao, hinuhusgan natin sa panglabas na anyo. Hindi natin alam, nananalangin din pala sila. Paano kung ipinanalangin din nila tayo bagamat ang tingin natin sa kanila ay masama? Dahil ang tinitingnan natin, yung dating pagkatao, halimbawa, ang isang tao ay babaero. Ang tingin natin, babaero pa rin. Kung dating nakulong ang tawag natin, ex-convict, kulong pa rin. Pero sa harapan ng Diyos, kapag pinatawad ang limot na lahat ng dating pagkatao. Dapat po, ganun din ang pakikitunong natin sa ating kapwa. Dapat kinalimutan na rin natin yung mga ginawang masasamang bagay sa atin. Yun po yung pagpapatawad. Kaya, maging handa kayong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito. Bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanan nasa inyo. Kaya po yan po ang magpapatibay sa atin na ang palagi tayong pangaralan, ang palagi tayong paalalahanan upang hindi tayo maligaw. At inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito ay pinusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo. Kaya yan po, kumbaga sa loobin niya ni Simon Pedro, na dapat palagi tayong paalalahanan. Na dapat, kumbaga, yung proseso ng isang mananampalataya mula sa isang pagiging makasalanan hanggang sa ngayon, binabalik-balikan niya na ipinaalala para hindi tayo malinis o maligaw. At dahil po, kumbaga, ang buhay dito sa tabernakulong ito, o sa katawang lupang ito, limitado lang. Kaya, kumbaga, si Simon Pedro, yung natitira niyang buhay, habang nabubuhay pa dito sa sisidlang lupa o sa katawang laman na ito, hindi siya nagkulang para magpaalala sa atin. Ngayon, tayo naman ay magpaalalahanan sa bawat isa. Yaman aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo na gaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Jesucristo. Kaya, hindi ibig sabihin na kung kailan na tayo madali nang mamatay sa na tayo magpapakabuti. Ayun pa lang, pabutihin na natin ang ating buhay, palagi tayo nagpaalala din sa ating kapwa. Hindi yung oras na kung kailan malapit na tayo mamatay sa tayo, nagpipilit. Paano pag itong kalakasan ito ay hindi nagamit ng Diyos para tumulong sa may karamdaman, para namahalin ang Ebanghelyo, sinayang natin. Kaya po, sa oras na tayo tinawag, pahalagahan natin mula nang tayo tawagin dapat gamitin ang ating katawan ito o tabernakulong ito para luwalhatiin ng Diyos at papurihan siya. Sabi dito, oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na
pagkamatay ko ay inyong maalala ang mga bagay na ito. Kaya kung paano ang pagpapahalaga sa bawat isa sa atin ni Simon Pedro, dapat naman tayo magbigay ng pagpapahalaga sa ating kapwa. Kumbaga, i-share natin. Ipagpatuloy natin yung mga simulain na naging halimbawa din ang mga alagad ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro ganyan na lang, pakikibahagi natin sa oras nito, ano man ang ating mga kahilingan, karainan man, problema o karamdaman, idulog natin yan lahat sa Diyos. Pero humingi muna tayo ng tawad. Para tanggapin natin ang kanyang pagkalinga, ang kagalingan, at solusyon sa lahat ng ating problema. Ipagkatiwala lahat natin sa Diyos at ipagkakalog sa atin kung malinis ang ating kalooban. Salamat at isang magandang umaga sa bawat isa sa atin.